gusto mo ng legit na chika, eto na yun! Chika! Walang filter, walang edit. Chika! Hindi ito fake, hindi ito late. Chika ni Sisa! Lahat ng ganap sa showbiz pag-uusapan natin dito. May nag-break, may nagkabalikan. Tara at pag-usapan. Kung ano man ang chika, alam na ni Sisa. Ito ang Chika ni Sisa. Chika! Ni Sisa! We are number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihin radyo, sabihin mo energy sa maganda habang ayan, 'di ba? Nawawala ng signal. Isang maganda at maulan na hapon. Metro and Mega Manila, syempre sa mga nakatutok pa rin via our digital platforms on Facebook, TikTok, and of course sa ating mga team replays. Ayan, sa mga kayong panig ng Pilipinas at ang mundo. Hello Philippines and hello world, diba? Batiin natin ang mga taga Maricaban, Pasay City. Hello po sa inyong lahat dyan. Isang maulan na hapon, mag-iingat po kayo, diba? At syempre, lalayo pa ba tayo? Batiin din natin ang mga taga Tambo, Paranaque. Hello po sa inyong lahat. Palakpakan nyo ang inyong mga sarili. Paano i-clap-clap? Ganon, diba? Kahit maulan, ito yung mga masarap na gawin yung magtampisaw sa ulan. Pero syempre mag-iingat dahil syempre uso ang sakit ngayon, diba? Pagka kunwari nagkatuwaan kayo maligo sa ulan, siguraduhin na maligo ka agad ng sabay. Ow! Hoy! Hindi mo sasabihin magsasabay maligo. Di ba, Russell Vargas? Isang magandang hapon po sa inyong lahat. At syempre, sa mga nagagwapuhan at mga nagagandang mga customers and staff ng I Love Cut and Carnation Salon. Kaway-kaway! Diba? Kamusta naman din kayo? Pagka ganito maulan, hindi ba? Parang ang sarap magkape. Well, kung ikaw ay isang coffee lover, meron tayong MX3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang bawat MX3 Coffee Mix ay may high source ng vitamin C at calcium na may antioxidants benefits at cholesterol-free. Ito rin ay low-acid coffee na may low-calorie sweetener na kung tawagin ay sucralose na hindi nakakapagpataas ang ating blood sugar at blood pressure. Para makasiguro kang tunay, natural at original na MX3 ang inyong mabibili, siguraduhin lamang na sa mga leading drugstore kayo pupunta. Kaya nga naman kung meron pa kayong ibang katanungan, pwede mo bisitahin ang kanilang website sa mx3ph.com. Paalala pa rin po sa lahat ng MX3 po ay hindi gamot at hindi ito maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa MX3, dito ako believe, diba? Hello mo sa inyong lahat. Kamusta naman ang inyong mga araw? Pero eto na ang pinakaiintay nyo. Ang first gap ng Chika ni Sisa. Boo! At ang ating unang Chika! Naku, speaking of kaulanan, hindi ba? Talagang nga naman for sure, may mga ilang lugar na naman sa Metro Manila ang hindi maiiwasan na bumaha. Oo, nakakaloka. Dahil ang iulat natin ngayong araw na ito ay may kaugnayan sa pambabatikos ngayon, 'di ba? Kay Miss Catherine Bernardo matapos kasing, 'di ba, ma-issue na tumungtong siya sa mga monoblocks para makatawid sa baha. Ayaw daw niyang umapak sa baha. Ganon na nakakaloka. Baka naman kasi tama nga naman yung ibang mga netizens, 'di ba? Baka naman takot din naman kasi siya magkaroon ng sakit and everything, ganyan. Dahil alam naman natin na ang tubig bahay napakadumi. Tama, mali? Tama! 'Di ba? Kaya nga naman ngayon pinupupog ngayon ng batikos dahil nga daw sa para ba daw may sinasabi ang mga netizen na sobrang pag-iinarte. Oh, by the way, ang naturang lugar na ito kung saan namataan nga si Catherine Bernardo habang siya ay tumatawid at inaalalayan ng ilang staff, 'di ba? Palabas ng tent papuntang sa sasakyan ay itong parang sakainta ito na naganap. During ng pagte-taping nila ng Someone Someday, inabot sila doon ng ulan.
'Diba? Na nakakaloka. Sabi ng ilan, ano ba naman daw na minsan na lang lumusong o di naman kayo maglagay na, ano na lang, mag-disinfect na lang ng alcohol pagdating sa sasakyan. Hindi yung parang ito ang dami sinasabi talaga ng mga netizen. Pakialam nyo ba, 'di ba? Kasi nga daw parang oo, concerned siya sa kanyang kalusugan, pero yung mga umaalalay sa kanya na mga sila kuya ay hindi niya ba rin ba naiisip na posibleng makakuha din daw ng sakit dahil nga naman daw sa baha. O, 'di ba? Kung siya ay nag-iingat sa kanyang kalusugan, sana man din daw ay naging sensitive ang actress pagdating daw sa ganon. Ang sabi naman ng ilan, at ako umaagree ako doon. Unang-una, nung napanood ko po yung video, parang hindi naman pinilit yung mga tao na alalayan at parang nagboboluntaryo silang tulungan si Catherine, hindi ba? Yung pagpasa-pasa ng mga monoblocks hanggang sa makarating ng 'di ba? Yun yung way nila para matulungan nga si Catherine Bernardo para makalabas sa tent papunta sa kanyang sasakyan, 'di ba, ng bongga. Oo nga't sabihin na nga natin na sige, 'di ba? Kasi nga naman may mga tao din na dapat ikonsidera, yung mga taong tumulong sa kanya. Ang tanong, pinilit ba niya? 'Di ba? Parang lahat sila masaya naman na tulungan si Catherine na makatawid doon sa baha. Bakit nagiging issue? 'Di ba? Doon sa mga ibang mga tao. Kung kayo sanay kayong sumulong sa baha, o 'di ba? Sumulong. Anong sumulong? Tama naman yung sabi ko. Sumulong. 'Di ba? Sumulong. Tama, 'di ba? Lumusong. Anong sumulong? Ano 'yan? Highway. Bakla ka. Kung sanay kayo lumusong sa baha, 'di ba? Baka naman si Catherine talaga, 'di ba? Hindi naman din talaga sanay. O baka naman nung araw na 'yon talaga pinagkakaingatan lang niya ang kanyang kalusugan. Hindi naman dahil sa, sige kayo kuya, nakababad naman na kayo. Wala namang ganon. 'Di ba? Wag na natin gawa ng issue. Yung mga tao naman doon, wala naman tayong nakitang nakasimangot. Alam mo, nagpalala lang nito. Yung nag-upload ng video na ito, ginawa na naman ng ibang angulo, 'di ba? May chismis ka before pa naman na medyo maarte daw si Cap. Sikat? Anong sikap? Maarte si Cap. Wala nga akong arty. Kahit naman na sino kinakausap ko, di ba? Charot, Eme. Hoy, hindi ikaw yung topic, bakla ka, di ba? Pero yun na nga, sabi niya, di ba? Pero, sabi naman ng ilang mga netizen, bakit ba kailangan palakihin ang isang simpleng ginagawa naman din naman talaga yan sa iba't ibang lugar. Kahit naman hindi kay Catherine Bernardo, yung iba, di ba? Dadaan ka nga, maghuhulog ka lang ng 20 dahil pinagpaguran niya ng mga bagets na gumawa ng tulay-tulay. Di ba yung mga ganyan? 'Di ba? Baka naman din kahit papaano baka naman yung mga security na umalalay kay Catherine kasama naman din nila sa produksyon, 'di ba? Na para sabihin na napaka-inconsiderate na sila lumulusong sa bat, ikaw hindi mo makuhang magawa. Di kung gusto mo, di ikaw. Ganon. 'Di ba? Sino bang gustong lumusong sa baha at magkasakit? Tama naman, Daryl Fukunaga, 'di ba? Oo naman, considered naman na dahil health mo 'di ba? Tapos sinasabi na nga ng iba, concerned ka sa health mo pero sa mga security umalalay sa iyo hindi ka concerned. Hinayaan mo na lang din sila. Mali ba naman natin kung binigyan ng pa-disinfect o hindi naman kaya binigyan naman din ng pa-thank you. 'Di ba? Mali mo naman may pa-thank you, 'di ba? Sabi ni Russell Vargas, yes, kainta, mabaha naman kasi yung lugar. Sabi niya, buti kung malinis ang tubig, okay lang. Taray. Daryl, kung malinis ang tubig dyan, ang tawag dyan, pool. Ganon. Diba? Pero kung medyo brown-brown, baha ang tawag dyan na hindi na natin alam kung saan galing yan. Diba? Ang dami na mga lumulutang na, alam mo yun, naghalo. Pasintabi po sa mga nagmemeryenda. Yan. Hindi, diba? Parang feeling ko naman, wala naman dapat ika-arte doon. Unang-una, syempre, diba? Kumbaga, number one, kumbaga parang dapat na gawin ng bawat produksyon na naglo-location shoot, secure yung kanilang mga artists. Baka naman this is one way of securing the safety of their artists like Catherine Bernardo, lalo pat, diba, sa location nila, hindi naman nila inasahan na, kasi diba, yung baha na yun, for sure, pumasok yan sa loob ng tent.
Hindi naman siguruan mo yan, di ba? Gawa sa kung anong adobe para maharangan yung tubig baka na para pumasok dun sa loob. Di ba? For sure, sinecure yan ng produksyon na gumawa lang ng paraan para nang sa gayon ay safe makalabas at makauwi, di ba? Ang kanilang mga artista. Hindi naman sa pinababayaan kung sino man. Lahat naman siguro talaga ay kumaga well-protected din naman sila, lalo yung mga security, di ba? Yes naman, Kapa. Sino pa naman lulusong sa baha, o, di ba? Na nakakaloka. Ewan ko na lang, dyan sa Maynila, di ba? Pag baha, tuwang-tuwa yung mga bagets. Para na ginagawa nilang pansol. Di ba? Yung kaling ang lalalim na, yung mga gutter nip na parang tuwang-tuwa silang naka-slide na lang. Nakakaloka. Sabi niya, wala naman kasing baha kung walang ulan. Totoo naman. Walang baha kung walang flood control. Charot. Charot. Kung inayos yung mga proyekto, walang baka, yun lang yun. Sabi niya ganon, baka bagong pedicure si Catherine kaya ayaw lumusong sa tubig. Ano bagong hugot ang ingrown, ganon, bawal mabasa? O hindi, grabe ka naman na nakakaloka. Hindi, wala naman. Ako, I don't see anything wrong with that, diba? Unang-una, ulitin ko to sum this up, bago tayo magtuloy-tuloy tugtugan, diba? Is, una, kita naman sa video na voluntarily yung mga lalaki ay tinulungan, o sabihin na natin mga security, diba, is voluntarily na tumulong with a smile on their faces. Hindi naman yung dahil sa inobliga sila na, oy, Catherine Bernardo, yan, tulungan nyo, kailangan makatawid. Wala naman sigurong ganon. Diba? Kaya para dun sa mga nag-iisip na sobrang kaartehan, diba? Kanya-kanya lang naman kasi yan ng, alam mo yun, ng trip sa buhay. Kung trip niya talagang tumawid sa monoblock, hayaan natin. Kung ikaw kung trip mong tumawid sa alambre pag may baha, di tumawid ka din doon. Diba yung mga ganyan? Hindi yung tipong kung ano-ano nang sasabihin natin just for the sake lang na tipong, ay, makapo na lang tayo, diba? Ulitin ko, yung may kasalanan talaga nito yung nag-upload Kasi kung hindi mo yan i-upload, diba? Hindi makakaisip na kung ano-anong interpretasyon yung mga tao na the usual naman talaga natin nakikita tuwing may baha. Diba? Na tumatawid-tawid, hindi lang naman upuan. Sumasakay pa nga sa mga, diba? Sa mga bubungan ng tricycle, yung mga ganyan. But anyway, sayaan na lang po natin, nakatawid na. Ay! Ano nakatawid na? Nakauwi naman na si Catherine Bernardo sa kanila, diba? At okay naman siya, safe naman na. Pati sila kuya, for sure safe din naman. Right after nun, for sure nag-disinfect ng mga paayon. Hindi naman yun basta-basta lang, diba? Anyways, bago natin problemahin na kung ano-ano man, magbalik tugtugan muna tayo dahil sa ating pagbabalik ka. May kinalaman na naman kay Catherine Bernardo ang ating ibabalita. Break na nga ba? Totoo nga bang break na nga ba sila ni Mark Alcala? Well, sama-sama natin pakatutukan yan sa pagbabalik ng Chika ni Sisa. At tuloy-tuloy pa rin po muna ang ating tugtugan. Siyempre dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy.